Ay, po patay. yung report ni Lourdes kanina about sa behavior. So we have that, pagkatapos nun, yung pre-activity learning. Sunod ay lesson proper. The lesson proper, mayroong introduction. Sinong gusto magbasa? Basic. The teacher discusses the prerequisite. The teacher discusses the prerequisite knowledge, skills, and expectations before proceeding with the lesson proper. So, dito kasi sa lesson proper, dito yung parang discussion na. At bago ka tuloy ang mag-discuss, mag-introduction ka muna. Dito yung i-discuss mo kung ano yung aasahan mo na matutunan nila na skills or knowledge sa mga learners. With present the materials, usage, origins, and purpose. So, kailangan sa introduction ay i-present mo sa kanila yung mga gagamitin nila ng materials at kung para saan yun, kung para saan siya gagamitin at yung origin niya. And then discuss safety precautions, what to do and what not, consequences. I-discuss mo din sa kanila yung kung paano sila maging safe habang gumagawa sila ng art. Ano yung mga kailangan nilang gawin at ano yung mga hindi nila kailangan gawin para sa kanilang kaligtasan. And then discuss expected behaviors or act and behave like an artist. So dapat explain mo din sa kanila kung paano nga ba yung ugali ng isang artist na dapat meron silang disiplina gano'n. And then demonstrate how to clean up and discuss standards for cleanliness. It is important to specify the guidelines and cleaning up before the start of the lesson. So dito naman, maisaalang-alang din dito yung kaligtasan. At yung kaligtasan din nila, di ba, kapag turuan mo sila na maayos muna yung kanilang surroundings bago sila gumawa ng art para mas makapag-focus sila. Di ba kapag hindi kayo makapag-focus kapag magulo yung paligid pag gumagawa kayo ng art. So, ganun din dapat sa kanila. And then, observe the teacher and the processes involved. And then, next is instruction. Pakibasa. Erica. Dito lang. The teachers give the students the student that opportunity to learn a new concept and skill via direct instruction or a choice-based independent exploration. So, dito na yung i-discuss mo na yung lesson kung paano nila gawin yung art. Ikaw yung mag-strategy kung paano mo siya ituro at or pwede rin naman na hayaan mo sila yung mga students na mag-explore sa kanilang sarili. Direct instruction through teacher's line demonstration. So, pwede direct mo na ituro sa kanila or pwede nga yun yung hayaan mo sila na mag-explore. Pagkatapos nun is modeling the process by a student volunteer. So pagkatapos mo ma-discuss, pwede kang magtawag ng magiging model na estudyante sa harap para maipakita talaga kung natuto sila doon sa discuss mo. And then observation of the art process. And then next is after the lesson proper, we have the guided practice. Sa guided practice, merong exploration. So makibasa mo. Pamela. This is the initial phase of art creation. Students are allowed to explore and make mistakes. The teacher can observe, roam around, and give visualize, feedback, and encouragement. So dito sa explore, dito na yung gagawa na sila ng art with the guide of the teacher. Hayaan mo sila na mag-explore at kung magkamali man sila is okay lang dapat na magkamali sila. Hindi naman like yung mag-perfect pag sa una lang. Kaya habang gumagawa sila ng art nila ay dapat as a teacher ay mag-obserbahan mo sila saka
yun, bibigyan mo sila ng words of encouragement, ganun, feedback, para mas ma-motivate pa sila na gumawa. Envision a plan by sketching on a sheet of paper, experiment with the materials, make mistakes and learn from it, explore possibilities, find inspiration by narrating their own stories or classmates. So, pwede silang magbase sa mga experiences nila. And then choose a theme, color, concept, or idea. Kailangan mayroong concept or idea yung art nila, hindi lang sila basta-basta lang gagawa ng art. And then troubleshoot problems. Kung magka-problema man, as a teacher, dapat i-guide mo sila sa paggawa ng solusyon sa problem. And then envision a concept or message to convey visually for the final answer. Next is independent practice. We have the creation. Okay. This is the part where students will apply what they have learned by creating an artwork based on the learning competencies. Students work independently as this will be the basis for assessment. Hindi mo naman yung gagawa sila ng art na sila na lang mag-isa, hindi na sila ilagay. At i-apply na din nila yung natutunan nila sa pinuro. Apply the concepts in skills, create the artwork, demonstrate authentic skill and creativity, develop craft by using techniques, engage and persist. Tapos, activity naman is mayroong assignment. Sa assignment, follow-up task or preparation for the next activity. So, ito naman sa assignment ay yung susunod na gagawin nila na kailangan i-prepare para sa next gagawin nilang art. Provide a title or art statement. Kailangan mayroong kahit short lang na description na ipapagawa mo sa kanila para maging specific. And then take note for a student task. Pwede ipagawa mo sa kanila yung ipagawa mo assignment sa kanila yung mga hindi nila natapos na art. And then materials to prepare for next session. And then reminders for next class. Next is, after the procedure, we have the art participation. Makipasok. Ako. An appreciation, opportunity for students to express themselves, reflect, discuss, and appreciate each other's work. Ito naman yung i-appreciate na yung ginawa nila na dito na nila ma-express yung tungkol doon sa art nila na galing sa kanilang sarili. And then self-expression, expression and reflection. This is a critical part of an art class that is often skipped in the Philippine art education system because it is not the priority. It is in the early phase. It is important that students demonstrate art appreciation by talking about their artwork in class. This is the part where students realize the significance of art in their life. So ito yung pinakamahalaga sa paggawa ng art, yung i-appreciate yung kanilang work. Pero kadalasan daw ay na nakalimutan na nila ang ginagawa yung participate. This is the part, sabi dito, na marirealize nila yung significance ng art sa kanilang buhay. Express oneself through show and tell. Like the latter of group, so all students will have the chance to share. For big classes, taking turns can also be done by calling 2 to 3 students at a time per class. So, maipapakita yung art appreciation
At kapag 4-week classes sa bigat ay Pero malapit naman na. pwedeng dalawa o tatlo na students na mag-present ng kanilang ginawa. Select some words and ask the students questions about them to identify first answer. Since students are young, some might not be able to effectively draw what's on their mind. So it is important to ask them to listen to you. So kailangan ay kapag nagpe-present sila ng kanilang artwork, ay tatanungin mo sila kung tungkol doon sa ginawa nila. Kasi sabi dito ay since students are young, baka hindi nila masyadong ma-express yung kanilang ginawa. Ito yung mga pwedeng question sa artwork nila. Why did you choose these colors? What is this? Who is this? So yan po yung pwedeng tanongin nila. Next is appreciation. Appreciation. Showcase all work in the world or in the school motivation factor to be appreciated by all. This can be done per session or per quarter. Make it work. All students have at least one word to say. So ito naman sa appreciation, pwede i-display yung mga words na ginawa nila sa school. Makikita talaga doon na appreciated sila kapag gano'n yung strategy ng teacher. So, kailangan lahat ay naka-display yung art nila. Next is conclusion. Synthesize the lesson by reviewing the concepts. So, dito i-ask mo din yung mga students kung ano yung natutunan nila sa buong paggawa nila ng art. Kung anong part yung most difficult part sa kanila. At kung ano yung title ng kanilang ginawa. Hayaan sila dapat na mag-reflect sa kanilang ginawa. Sa and then assessment. Talking about